Ayoko po sanang makulong. Pagkatapos po nito, gusto ko pong tulungan yung sarili ko kasi gusto ko pong magpa-check up. Ayoko pong aminin to sa ibang tao kasi hindi naman po lahat nakakaintindi ng mental issue o mental problem ng isang tao. Ayoko po dati pa kasi ayoko po isipin ng mga tao na baliw po ako. Huwag po kuya. Ako. Hindi po kasi ako Diyos eh. Okay na ako. Tawarin niyo na ako. Tumayo kayo sir, bawal po yan. Sa Panginoon lang kayo lulod, hindi po sa tao. Tama na po. Tumayo kayo sir. Sir, tayo kayo, sir. Pare-pares lang po tayo kumakain ng kanin. Tama na po. Ayaw. Tumayo ka na Tumayo dyan. kayo. Sige, tayo kayo, tayo. Tayo, huwag kayo luluhod, tayo. Tawag po. Yan po. Mas maiinis po kami sa inyo pag luluhod kayo. Kasi po sa mananamba rin po ako sa Panginoon. Kaya hanggat maaari sa Panginoon lang po tayong luluhod. Nagkamali mo yung anak namin. Baka ito na rin po yung parang mapagamot ng anak namin. Una kasi si ma'am, sana bago nyo ginawa yung pagpo-post, siyempre kumalit kasi ma'am talaga eh. Sana iniisip nyo yung magiging consequences nun ma'am. Yung cyber libel ma'am, hindi ganun kagaan na kaso. Sobrang bigat nun. Akala ng iba ganun lang kagaan na yung cyber libel eh ilang buwan ka lang makukulong. Tanong ko sa inyo nun, bakit nagawa niyo yun? Tsaka ang gusto kong itanong talaga ma'am, yung rason, tsaka yung dahilan niyo ma'am. Bigyan niyo ako ng dahilan kung bakit hindi ko kayo talaga ipakukulong. Kasi ma'am talagang hindi lang ako, hindi lang yung pamilya ko, hindi lang yung kumpanya ni Mobit, pati yung buong ride, yung buong sambayanan ng mga rider eh. Naapektuhan ma'am eh. Ang dami, hindi lang isa, hindi lang yung kumpanya. Kaya bigyan niyo ko nung dahilan kung bakit hindi ko kayo pakukulong. Meron po akong dalawang dahilan. Una po, syempre para sa pamilya ko, para sa anak ko. Kagaya nga po ng sabi ko, ilang taon ko po yan silang linaban. Na ako lang po, kinakaya ko po lahat. Kahit hindi po ako masyadong lumalapit kay la mama, nagbabantay lang po talaga sila. Tinaano ko po yun kasi ayoko pong wala na nga po silang tatay, wala pang kwenta ang nanay. Kaya sabi ko po, kahit okay lang kasi para naman po sa kanilang dalawa. And syempre po para sa nanay at tatay ko, kapag nangyari po yung ganun, sila po ang unang mahirapan. Kasi po, yung dalawang bata, syempre, aalagaan po nila. Mahirapan po silang ibaliwanag na yung nanay mo nakakulong. And ayoko pong makalimutan ako ng mga anak ko. Kaya nga po ako nagsumikap ng yan hanggang sa ganyan lumaki na po sila kasi gusto ko po kilalanin nila ako na ako yung nanay at saka tatay nila kasi wala nga po silang tatay. Yung pangalawa naman po, para sa sarili ko. Kagaya po ng sabi ko kanina, meron pong problema sa sarili ko na hindi ko po matanggap nung una kasi nga po ayaw kong husgahan ako ng ibang tao. Ayaw ko pong sabihin nila na, baliw ka, ganyan. Sobrang dami ko pong pinagdaanan magmula nung sa una ko pong anak hanggang pangalawa. Hindi ko po sinasabi sa iba yun kahit sino. Wala po akong kaibigan o sa akin na po lahat yun kasi nga po takot akong mahusgahan. Kaya po yun yung pangalawa kong dahilan kasi po natanggap ko na po na may problema nga po siguro ako sa sarili ko at gusto ko pong tulungan yung sarili ko na magpatingin or magpaano para po at least moving forward, hindi ko na po siya maano sa ibang tao o hindi na po sila matakot lalo na po ngayon na napanood nila. Na maintindihan naman po nila na may ganun pala si Ann, kaya ganyan. Hindi naman pala kasi trip na lang na ipahiya yung ganito, ganyan. Ayoko pong malaman siya ng lahat. Ngayon ko lang din po sinabi kila mama and ngayon lang po nila naintindihan kasi ngayon ko nga lang daw po sinabi.